So ayun, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan na isa nating subscriber, nagko-comment sila dun sa YouTube natin about dito sa ating PFSense Captive Portal. Okay, so ang katanungan po nila is actually mga ilang beses na rin may nagtanong nito sa akin, hindi ko lang siya nagawa ng video kaya medyo dumami na, kaya ngayon gagawa natin ng video. Okay, so eto mga kapitbahay, maraming naka-experience nito dito sa Captive Portal. Okay, so usually kasi yung mga client or yung mga PFSense user natin is ginagamit nila yung PFSense lang. Community edition is para doon sa business nila na piso wifi gamit Captive Portal. Maraming nagko-comment ngayon sa YouTube ko na ganun. Ang problema nila ngayon, meron tayong mga subscriber na nagtatanong bakit daw hindi gumagana ang Captive Portal doon sa iOS device, iPhone, yan, dito sa Android okay na okay, at saka sa laptop okay na okay, or sa mga desktop. Pero pagdating dito sa Android, sa iOS or sa iPhone, hindi siya gumagana. Yun yung i-share ko ngayon sa inyo. Ito yung ituturo ko sa inyo, bakit nga ba ayaw or paano nga ba ang paraan para gumana kapag nag-connect ka sa Wi-Fi dito sa iPhone na to. Lalabas yung pop-up window na login page na maglalagay ka ng voucher code or username or password. Okay, so yan yung katanungan na. Ang tinatanong po niya, bakit daw pag sa iOS or sa MacBook hindi siya gumagana? Meron kasing trick doon. So, kunwari yung PFSense mo, nakakonfigure na, gumagana na siya sa laptop, gumagana na siya sa desktop, or gumagana na siya sa Android. Ibig sabihin, goods na po yun. Ibig sabihin, configured mabuti yung Captive Portal mo. So, ang problema mo lang doon is baka nandito sa iPhone mo or sa iOS device mo. Kaya ayun. Eto, na-experience ko yun dati pero nakita ko agad kung bakit. So, ganito lang po gawin nyo. Kaya kung gusto mo sa matuto or gusto mong mga ganitong video, stay tuned mga kapitbahay. Pag-uusapan natin, i-share ko sa inyo kung bakit ganun. Okay, so papakita ko sa inyo dito sa iPhone natin kung paano siya gumana na kapag login mo, automatic nandun ulit. Okay, so may mga scenario kasi yan bakit hindi gumagana or bakit hindi nababasa ang login pop-up window ng ating PFSense. Okay, so ipapakita ko yung Captive Portal ko na nakakonfigure na siya. I-share ko sa inyo kung ano ang gagawin para mag-pop up siya dito sa iOS device natin. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay, ito yung Captive Portal natin. Ayan, nakakonfigure po yan. So sana nakikita nyo, di ba? Ayan, nakakonfigure po yan. Ang Captive Portal ko dito is nakaano lang siya, wala siyang voucher code. Ayan, wala siyang voucher code, hindi ako naka-voucher code. Ang ginagawa ko is naka-MAC address kasi ako, MAC address filtering kasi nga office to ang ginagamitan ko. Ayan, sa daming users na yan yung mga allowed users ko na pwede mag-connect sa Wi-Fi. Ang Wi-Fi ko dito sa office is walang password, so naka-Captive Portal siya. Anything or every time na mag-connect ka sa Wi-Fi ko dito sa office is manghihingi siya ng username password. Pero once na naka-allowed sa IP ka or naka-allowed MAC address ka, automatic connected ka na nun. So okay, ang problema ngayon ng kapitbahay natin is hindi raw gumagana dito sa iOS device natin. Yan, hindi raw gumagana dyan ang pop-up window. Yan, kung nyo mapapansin, wala yung Wi-Fi ko dyan, wala yung iPhone ko na to. So titingnan natin. Yan, kung nyo mapapansin, kapag pumunta ka rito sa settings, ayan, kung nyo mapapansin, yung Wi-Fi ko is, ayan o, may nakalagay dyan, unsecured. Ibig sabihin, hindi siya connected. Ayan, unsecured siya. Ayan o, no internet connection ang sinasabi niya, diba? So paano nga ba lumabas ang pop-up window? So, kunwari, sample, off muna natin. Kunwari, ito yung iPhone mo, client mo, mag-connect siya sa Wi-Fi. Kunwari, ito yung Wi-Fi natin. Dito tayo dadaan sa settings. Ayan. On natin, tapos makikita mo, ito yung Wi-Fi, di ba? Once na nag-connect ka dyan, dapat may mag-pop up na window dyan. So, yan yung mga na-encounter ng mga client or ng mga subscriber natin na mga client nila na nagko-connect dito sa Captive Portal natin. So, paano mo nga ba yun gawa ng paraan para magkaroon ng pop-up window? Okay, so napakadali lang mga kapitbahay. Ang gagawin nyo lang is make sure na naka-configure mabuti yung Captive Portal nyo. Tapos, naka-allow siya dito. Yan. Or, hindi pala, kasi nga naka-voucher code pala. Kailangan pala naka-voucher code kasi dapat magla-login sila yung voucher code. So, for example lang, no, naka-voucher code ka. Ito kasing sa akin, hindi ako naka-voucher code, naka-MAC address filtering ako, saka naka-IP address allowed. Okay? So, dito tayo, assuming na naka-voucher code tayo, tapos, ang PFSense ko na, ang iPhone ko na to is mag-connect sa Wi-Fi natin. Okay, so ito yon.
Kung yung mapapansin, connected agad ako kasi nga walang password, pero may ganyan, no internet connection, kasi hindi ka niya bibigyan ng internet hanggat hindi ka na-allow or hindi ka nakakapag-enter ng tag nito, ng voucher code o yung username password na bibigay sa iyo ng provider mo. O kunwari, example, ito yung iPhone na to, magko-connect. So dahil nga wala, kung yung mapapansin, on off, wala. Diba? Kitang-kita naman wala. So, mamaya-maya magkakaroon yan ng no internet connection. So, ito, quick video lang to mga kapitbahay, no? Para lang to dun sa mga tropa nating IT na hindi pa na-encounter to or na-encounter na mga ganitong problema. Okay? So, ang gagawin mo lang is punta ka lang dyan. Punta ka dyan sa wifi mo. Tapos, click mo lang to. Click mo lang ng matagal. Ayan. Kung inyo mapapansin, may nakikita kayo dyan. Forget network, diba? Forget mo lang. Ayan. Tapos, forget. Okay, so wala na siya. So dito siya nagko-connect sa isa. So for example, bago ka, first time mo mag-connect, ganun kasi ang problema mga kapitbahay. Ganun yung nagiging problema ng iPhone. Kapag na-register na siya, like kunyari, sa isang beses nakapag-connect ka na, hindi siya nawawala doon, para hindi siya nagre-refresh, naka-register na siya doon. So once na nag-reconnect ka sa Wi-Fi, walang magpa-pop up. So ang gagawin mo lang is, i-forget mo lang yung existing na Wi-Fi na naka-connect ka ron para clear, para ma-clear. Tapos, automatic mag-reconnect ka. For example, itong iPhone na to, ayan. So, na-forget ko na siya. So, ito try natin. Ipapakita ko sa inyo na gumagana talaga sa iPhone. Kasi, ang daming nagtatanong kasi doon sa YouTube channel natin. Kasi, gumagana ba sa inyo yung Captive Portal? Kahit doon sa forum na binabasa ko, hindi nila mapagana. So, ganito lang pala ang pinakasimpleng paraan nun. So, ang gagawin mo lang is, i-forget mo lang, tapos mag-reconnect ka. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Sample. Ayan. So, finorget na natin kanina, di ba? So, mag-connect tayo dito. Ayan. So, kung yung mapapansin, di ba? Ganyan. Kumukonect na siya agad. So, ayan na, username, password. So, ganun lang po kasimple mga kapitbahay. I-make sure lang nyo na nakakonfigure mabuti ang pfSense nyo. Dito lang, dito sa configuration, i-make sure nyo to na naka-check to. Itong dalawa na to. Ayan. Sana makita nyo. Malinaw naman yung camera. Ayan. Kailangan i-make sure nyo naka-check yan. Kasi once na hindi ito naka-check, kahit sa Android or laptop, hindi magpa-pop up yung window. Okay. So, ayan mga kapitbahay. Okay. Pag unang login, lalabas talaga yan. Okay. So, once na naka-login na kayo o dati, kailangan lang nyo i-forget para lumabas siya. Kung nyo mapapansin, ito try natin. Cancel natin. Close natin. Ayan. Ulitin natin. Ayan. So, kailangan natin, off muna natin. Off natin. Ayan. So, pag inon mo yan, tapos, yan, connect ka. So, ayan, nagko-connect. Ayan, connected na siya. Ayan, nag-login ulit siya. So, make sure mo lang talaga na na-forget mo siya before, kasi pag marami na siyang attempt, hindi na rin talaga siya mag-connect. So, ngayon, ito pangalawa, nag-connect pa rin. So, exit without internet. So, ulitin natin. Ulit. For example, off. Kung nag-connect ka na kanina, di ba? On. Tapos, kinonnect mo siya ulit. Tingnan natin kung mag-login pa. Ayan, wala na siya. Mga pangalawang beses, ayan. Hindi na siya nag-pop up. Kasi nga, dininay natin, in-access natin. So, ang gagawin mo lang, forget mo lang ulit. Forget network. Forget. Ayan. Or pag na-forget mo na siya, ayan. Pag nag-connect ka ulit, automatic meron ulit yan magpo-pop up. Alright. So, ayan. Kitang-kita naman mga kapitbahay. Okay. So, ganun lang. Ganun na yung style para sa mga Android or iOS device natin. Okay. So, ayun mga kapitbahay. Sobrang dali lang. So, ganun lang. Sana may natutunan kayo dun sa tinuturo kong trick na bakit hindi siya gumagana sa iOS device. Kasi before na-encounter ko na rin to, pero na-solve ko kaagad. Kaya ayun. So maraming salamat. Sana nakatulong ulit ako or nakapagbigay ulit ako ng kaalaman. So, kung alam mo na nakatulong ako or nagustuhan mo yung mga ganitong video, tsaka gusto mo yung mga ganitong video, so please don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Okay? God bless pala and happy Holy Week everyone. Okay? Pray sa bahay. Kaya God bless. Thank you and peace.